Kami nagbabalik po dito sa Kaitan in Action at narito na po tayo sa isa sa mga paborito ko pong bahagi ng ating programa. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Narito po ang mga katanungan. Guys, bago pala tayo magsimula, gusto ko lang tanongin, nakapunta na ba kayo ng Ifugao? Uy, Rice? ako, May punta ako dyan. fortification? Oh, yeah. Ay, Ba't ano meron? Bakit? wait lang, Malilibre ka ba? nakapunta na ba kayo? Kaya nga. Vegan, di ba? Oo, nakapunta na. Bakit ba? Oo, sa'yo. Ako meron. Pero alam nyo ba kung bakit ko tinatanong? Bakit nga? Kasi yung mga sinabi ko ay parte ng national cultural treasure natin sa Pilipinas. At bilang nagsi-celebrate tayo ng National Heritage Month, eh maganda or ini-encourage na pumunta tayo doon at bisitahin natin yung mga gandang lugar na Totoo yan. Totoo. Diba? Set na natin yun. So, meron po akong question. Guys, I'm so proud of you. You're so enlightened. Yes, I know So that. enlightened. So, dahil po dyan, meron po akong cultural question. So, Kuya Alan, Ate Pia, ang tanong ko po is, last time po kasi, pumunta po kami ng vegan, tapos nakita ko po na parang merong mga inaayos na mga gusali and all. So, ngayon yung question ko po is, kapag po ba nasira or nagiba ang isang national cultural treasure, eh, obligasyon po ba ng gobyerno na ipaayos ito? Yes or no? Yes. Unang-una, ang history, heritage, culture, no, ay napaka-importante sa isang bansa. Hindi mo naman pwede sabihin importante, tapos wala kang obligasyon, di ba? Or walang karapatan doon, di ba? So meron tayong batas, Republic Act 1066. Ito yung National Cultural Heritage Act of 2009. So nandyan yung nagsasabing i-prioritize yung funding, kasama dyan sa preservation at saka kasama din dyan yung sa repair ng iba nating mga cultural sites or historic sites, heritage, di ba? May grading lang. Kasi ang daling sabihin, popondohan lahat yan. Pero ang katotohanan, may prioritization ka rin. But to answer directly your question, yes. Thank you po. Okay. Kuya Alan, Ate Pia, sabi po kasi ng lolo ko, meron daw pong gusali sa bayan namin na more than 100 years old na po at tinirahan daw po ng isang bayani. Pwede po bang buwagin ang gusaling ito at lalo na ngayon napapabalita na papalitan bilang isang mall? Yes or no? The simple answer is no. Kasi ang batas natin, binibigyan niya ng protection yung mga gusaling 50 years and above. Unless makakuha ka ng parang exemption, no? To put it simply, like an exemption coming from the cultural agencies such as the NCCA or the National Historic NHCP. So sila yung magsasabing, okay, 50 years na yan, pero wala namang historical significance, go ahead. And the reason the law is phrased this way is so that the burden of proof is on those na gusto nilang tanggalin yon. Kumuha muna kayo, general rule is protected, kumuha muna kayo ng exemption kung tingin nyo, eh, hindi na yan kailangan protectionan. All goods po. Thank you so much. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, may isang street sa probinsya namin na gustong baguhin yung pangalan ng sangguniang panlalawigan namin. Ang question ko po is, pwede po ba nilang basta-basta baguhin yung pangalan ng isang historical street? Yes or no? The answer is no. Kasi the same law says that historical place name, so yung name ng isang historical place, siya ay considered historical name place if 50 years old na siya, and then over time, it became a historical site. So, first thing is 50 years old, tapos talaga namang napatunayan niya na may history nangyari doon. So, if that's the case, then hindi yan pwedeng sabihin ng bagong city mayor or bagong council sanggunian na, ay, palitan na natin yan, baguhin natin yung pangalan, ito yung uso. They cannot do that. So, very clear dito sa law na, di ba sabi ko, kukuha ng permission from the cultural agency, in this case, the NHCP. Pero sabi, kailangan may hearing. So, si mayor or yung sanggunian, hindi pwedeng basta pumunta sa NHCP at paliwanag lang nila yung side nila. They have to have a hearing. So, the elderlies of the area, yung mga cultural advocates, they have a right to attend that hearing and to explain kung bakit ganun yung position nila. Understood. Thank you. Maraming salamat. Next! Kuya Alan, Ate Pia,
Meron po ba tayong batas na nagbabawal mag-construct ng, for example, resort sa mga protected areas natin like mga waterfalls, mountains, forests? Like, pwede po ba yung basta ka na lang mag-construct sa mga protected areas na to? Yes or no? No. Unless yan ay yung Chocolate Hills sa Bohol or dun sa slope ng Taal or yung national park katulad sa likod ng monumento ni Rizal. So, dinadaan ko lang sa biro, but just to emphasize, despite the law for the National Integrated Protected Areas and the expanded law on the National Integrated Protected Areas, may mga nagpapalusot. Pero kaya nga sa pangalan pa lang protected, di ba? Prino-protectionan mo. And part of the protection is hindi mo gagalawin yung ecology o environment niya na walang pag-aaral, walang hearing. No? So that's why nga precisely, sinet aside yung area na yon kasi meron dahilan kung bakit prinoprotektahan iyon. So dapat, pag protected areas, hindi ginagawa na walang special permit. Thank you po. Kuya Alan, Ate Pia, bata pa lang ako, naririnig ko na to eh. Kaya lang di pa rin malinaw sa akin eh. Ang National Heritage po ba ay limitado lamang sa mga yung buildings o lupa lamang gaya ng mga simbahan o yung mga lumang bahay? Yes or no? Very good question. Yung matagal mo nang iniisip mula bata ka, bibigyan ko na ng kasagutan. No. Example, yung mga kwento ng lola mo tungkol sa history ng lugar nyo, tungkol sa mga mithiin. It doesn't even have to be factual, ha? But even yung mga, nung bata ako, kinikwentuhan ako nung mga, ano ba tawag doon, yung mga kapre, those are Filipino mythology, right. Mythological creatures. So yung mga aswang, ganyan. So those are part of our culture and hindi mo siya kayang hawakan. Hindi mo siya kayang tayuan. They are intangible cultural properties and they must be protected. Here in Taguig City, many years ago, naging project ko na yan, umpisa na namin ni Mayor Lani Cayetano yan, na they have a heritage society. Ang galing, Kuya Boy. They have parang album-album yan ng mga natatandaan, ng mga matatanda, dino-document nila, mga cut-out sa dyaryo, nung kung ano man yung na-print way back. And then they're now documenting all of that as part of the cultural mapping of Taguig City. And it's now a law. Ginagawa na namin yun before it became a law. Wow. It's now a law and it is all our obligation in our own hometowns where we live to contribute to that. Malinaw. Salamat Maraming salamat. Kaya paborito ho natin ang Ate Pia, Kuya Alan, yes or no. I spoke for the National Commission for Culture and the Arts for many, many years. At ang dami ko pong natutunan doon. Ang tanong kasi ng marami, bata, matanda, mga kaibigan, kultura, hindi naman nakakain yan. At pag tayo'y may nakikitang mga naka-Maria Clara o di kaya'y nakapambansang kasuotan, ano ba yan? Oh. Dahil, kaya patuloy dapat yung conversation, lalo na from the point of legislative and the academe. Dahil, ang kultura po is defined as a way of life. Bakit natin pinagtutuunan ng pansin yung pag-preserve, yung national heritage? Dahil yan ay kwento natin. So yung mga katanungan yan, mahalaga po sa atin yan dahil hindi tayo uusad, hindi tayo susulong bilang bayan pag kinalimutan natin ang ating kwento. Tama. Dahil kwento ang pinag-uusapan, sa ating pagbabalik ay kwentuhang may mga papremyo. Yes! Lahat ng ating mga bisita dito sa studio ay mag-uuwi po ng regalo mula sa ating munting programa. At tayo maglalaro po ng Alan Pia Pig sa pagbabalik po ng